Sa isang tahimik at liblib na baryo na napapalibutan ng matatayog na puno, luntiang palayan at malinaw na batis, may isang paniniwalang matagal nang ipinapasa ng matatanda sa bawat bagong salinlahi. Ayon sa kanila, hindi lahat ng paru-parong lumilipad ay karaniwang nilalang. May iilan na isinugo upang gampanan ang isang dakilang tungkulin, ang maging tagasundo ng mga kaluluwang handa nang tumawid patungo sa kabilang mundo. Hindi ito basta-bastang kwento lamang para sa mga bata. Isa itong lihim na iginagalang ng buong baryo. Kapag may malaking paru-parong puti o may kakaibang makinang napakpak na biglang pumasok sa tahanan ng isang taong malubha ang karamdaman, walang sino man ang magtatangkang itaboy ito. Hahayaan lamang nila itong lumipad ng malaya hanggang kusa itong lumisan. Sabi ng matatanda, hindi ito nagdadala ng kamalasan. Nagdadala ito ng kapayapaan. Marami na ang nakasaksi, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakaunawa. Sa baryong iyon, naninirahan ang isang binatang nagngangalang Mateo. 24 na taong gulang pa lamang siya, ngunit kilala na sa kanilang lugar bilang isang masipag at mapagmahal na anak. Mula pagkabata ay siya na ang katuwang ng kanyang inang si Aling Rosa sa pagsasaka matapos yumao ang kanyang ama dahil sa isang malubhang karamdaman. Hindi naging madali ang kanilang buhay. Tuwing sisikat ang araw ay nasa bukid na agad si Mateo. Bitbit ang kanyang araro at mga kagamitan. Buong araw siyang nagtatanim, naglilinis ng damo at nagbubungkal ng lupa upang may maipangtustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng hirap, hindi kailanman nawala ang kanyang mabuting puso. Palagi niyang inuuna ang kapakanan ng kanyang ina kaysa sa kanyang sarili. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ginuguhitan ng kulay kahel ang kalangitan, napansin ni Mateo ang isang malaking puting paru-paro na paikot-ikot sa ibabaw ng kanilang palayan. Hindi ito katulad ng mga karaniwang paru-paro. Mas malaki ito. Mas maliwanag ang pakpak. Kapag tumatama rito ang sinag ng araw, ay tila kumikislap na parang nababalutan ng maliliit na bituin. Hindi rin ito basta lumilipad. Parang may sinusundan itong landas na hindi nakikita ng mga tao. Matagal itong pinagmasdan ni Mateo hanggang sa unti-unti itong lumipad patungo sa gitna ng baryo. Hindi na niya ito pinansin. Akala niya'y isa lamang itong pambihirang paru-parong nagmula sa kagubatan. Kinabukasan, isang balitang nagpabigat sa buong baryo ang kumalat. Pumanaw si Mang Simeon, ang pinakamatandang magsasaka sa kanilang lugar. Tahimik ang buong komunidad. Lahat ay nagtungo sa kanyang bahay upang makiramay. Habang nakikiramay si Mateo, narinig niyang nag-uusap ang ilang matatanda. Isa sa kanila ang nagsabing nakita raw niya ang parehong puting paru-paro na pumasok sa silid ni Mang Simeon 1 oras bago ito nalagutan ng hininga. Tahimik lamang ang lahat, walang tumawa, walang kumontra, para bang tanggap nilang may katotohanan ng sinabi. Nagtaka si Mateo, naalala niya ang paru-parong nakita niya kahapon sa palayan. Pareho kaya iyon? Hindi niya maalis sa isip ang tanong. Lumipas ang ilang araw, muling nakita ni Mateo ang parehong paru-paro. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakadapo ito sa isang lumang puno ng balete sa gilid ng ilog. Maingat siyang lumapit, hindi man lamang lumipad ang nilalang. Parang hinihintay siya. Habang papalapit siya, biglang umihip ang malamig na hangin. Naging napakatahimik ng paligid. Maging ang mga ibon ay tila tumigil sa pag-awit.
Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Mateo ng kakaibang katahimikan na hindi niya maipaliwanag. Unti-unting pumailan lang ang paru-paro. Hindi ito lumipad palayo. Bagkus ay paikot-ikot lamang ito sa kanyang ulo bago tumungo sa daan papunta sa maliit na kubo ng isang matandang babaeng nagngangalang Aling Nena. Kilala si Aling Nena bilang mabait ngunit matagal nang nakaratay dahil sa katandaan. Hindi alam ni Mateo kung bakit tila gusto niyang sundan ang paru-paro. May kung anong humihila sa kanyang mga paa. Tahimik siyang naglakad. Pagdating niya sa tapat ng kubo ay nakita niyang bukas ang bintana. Ang puting paru-paro ay dahan-dahang pumasok sa loob. Ilang sandali lamang ang lumipas ay narinig niya ang mahinang iyakan mula sa loob ng bahay. Lumabas ang anak ni Aling Nena na may luha sa mga mata. Tahimik nitong ibinalita sa mga kapitbahay na namaalam na ang kanyang ina. Nalamig ang buong katawan ni Mateo. Hindi na ito maaaring pagkakataon lamang. 2 beses na niyang nakita ang mahiwagang paru-paro. 2 tao rin ang pumanaw matapos nitong dumating. Mula noon ay nagsimula ng magbago ang kanyang pananaw. Hindi na niya tinitingnan ang kamatayan bilang isang bagay na dapat katakutan. Sa halip ay nagsimula siyang magtanong. Kung totoo ngang ang paru-parong iyon ang sumusundo sa mga kaluluwa, saan nito dinadala ang mga ito? Ano ang nasa kabilang mundo? Mayroon bang tunay na kapayapaan matapos ang huling hininga? At bakit siya lamang ang tila laging nagkakataong makakita rito? Habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalo niyang napapansin ang kakaibang nilalang. Minsan ay puti, minsan ay kulay bughaw na tila sinasalamin ng langit. May pagkakataong kulay ginto ang pakpak nito na wari nililok mula sa sinag ng araw. Ngunit isa lamang ang kanilang ginagawa. Tahimik silang dumarating, tahimik silang umaalis. At pagkaraan ng ilang oras, may isang kaluluwang nagpapaalam sa mundong ibabaw. Hindi alam ni Mateo na ang kanyang pagkakita sa mga mahiwagang paru-paro ay hindi isang simpleng pagkakataon. Isa itong simula ng isang lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay kundi maging sa kanyang pagkatao. At darating ang araw na siya mismo ang tatawagin ng mga paru-paro upang masaksihan ang landas na tinatahak ng bawat kaluluwang naghahanda ng tumawid sa kabilang mundo. Mula nang masaksihan ni Mateo ang ikalawang pagdating ng mahiwagang paru-paro, hindi na siya mapalagay. Araw-araw niyang inaalala ang mga pangyayaring tila may ugnayan sa bawat paglipad ng kakaibang nilalang. Hindi niya ito maipaliwanag sa kanyang isip. Sa bawat pagkakataong makita niya ang isang paru-parong may kumikislap na mga pakpak, may kaba na agad na sumisibol sa kanyang dibdib. Ngunit pinili niyang manahimik. Ayaw niyang isipin ng mga tao na siya ay nag-iimbento lamang ng mga kwento. Alam niyang mahirap paniwalaan ang isang bagay na hindi nakikita ng karamihan. Nagpatuloy siya sa pagtulong sa kanyang inang si Aling Rosa sa bukid. Mula umaga hanggang dapit hapon ay abala siya sa pagtatanim at pag-aalaga ng kanilang mga pananim. Sinikap niyang ilihis ang kanyang isipan sa mga kakaibang pangyayari. Ngunit tila ayaw siyang tantanan ng tadhana. Isang maagang umaga, habang nababalot pa ng manipis na hamog ang buong baryo, nagtungo si Mateo sa gubat upang mangalap ng tuyong kahoy na panggatong. Pamilyar na sa kanya ang bawat daan, bawat puno at bawat maliit na sapa sa lugar na iyon. Habang naglalakad siya sa ilalim ng matatandang puno, may napansin siyang kakaibang liwanag sa di kalayuan. Hindi ito sinag ng araw.
Mistulang may isang bagay na kumikislap sa gitna ng masukal na damuhan. Maingat siyang lumapit. Pagdating niya roon ay natigilan siya. Isang napakalaking paru-paro ang nakadapo sa isang lumot na bato. Mas malaki ito kaysa sa lahat ng nakita niya noon. Ang mga pakpak nito ay tila yari sa pinong salamin na sumasalamin sa bawat sinag ng umagang araw. Bawat paggalaw nito ay naglalabas ng banayad na ningning na tila sumasayaw sa hangin. Hindi ito lumipad. Sa halip ay dahan-dahan nitong ibinuka ang mga pakpak na parabang ipinakikita ang kakaibang kagandahan nito. Hindi malaman ni Mateo kung bakit, ngunit tila may kung anong nagsasabing huwag siyang matakot. Bigla niyang naramdaman ang isang malamig ngunit payapang simoy ng hangin. Kasabay nito ay tila may mahihinang tinig na hindi niya maunawaan. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit ramdam niyang hindi iyon boses ng mga taong nabubuhay. Napaatras siya. Pagkurap niya ay wala na ang mahiwagang paru-paro. Tahimik na muli ang kagubatan. Habang pauwi siya, isang matandang lalaki ang kanyang nasalubong. Nakasuot ito ng kupas na puting damit at may hawak na mahabang tungkod. Hindi niya ito kilala. Ngunit ang matanda ang unang nagsalita. Matagal ka nang sinusundan ng mga paru-paro. Nagulat si Mateo. Hindi niya alam kung paano sasagot. Wala akong sinasabihan tungkol doon. Mahina niyang tugon. Ngumiti ang matanda. Hindi mo kailangang magsalita. Nakikita ko sa iyong mga mata. Lalong nagtaka si Mateo. Tinanong niya kung sino ang matanda. Ngunit sa halip na sagutin ang kanyang tanong, ay tumingin lamang ito sa kalangitan. Ang mga paru-parong iyon ay hindi para sa lahat. Tanging ang mga piniling makakita ang nakabubukas ng kanilang paningin sa tunay na tungkulin ng mga ito. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim ang matanda. Noong unang panahon, may mga taong pinagkalooban ng kakayahang makita ang paglalakbay ng mga kaluluwa. Hindi upang pigilan ang kamatayan, kundi upang maunawaan na ang katapusan ng buhay ay simula lamang ng panibagong paglalakbay. Tahimik na nakinig si Mateo. Ang mga paru-paro ang nagsisilbing gabay. Hindi sila humahatol, hindi sila kumukuha ng buhay. Ang kanilang tungkulin ay samahan ng mga kaluluwang natapos na ang oras sa mundong ito. Napalunok si Mateo. Kung ganoon, bakit ko sila nakikita? Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin muna ito sa kanyang mga mata. May dugo kang nagdadala ng lumang panata. Hindi yon naunawaan ni Mateo. Bago pa siya makapagtanong muli, ay nagsimulang lumakad ang matanda palayo. Mabilis siyang sumunod. Ngunit pagliko niya sa isang malaking puno ay wala na ang matanda. Parang naglaho na lamang ito. Mabilis niyang hinanap sa paligid. Ngunit walang bakas ng kahit sinong tao. Pag-uwi niya ay agad niyang ikinuwento ang nangyari kay Aling Rosa. Tahimik lamang ang kanyang ina habang nakikinig. Matagal itong hindi nagsalita. Maya-maya ay tumayo ito at binuksan ang isang lumang baul na matagal nang hindi nagagalaw. Mula roon ay inilabas niya ang isang lumang tela na nakabalot sa isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang palawit na hugis paru-paro. Kahit luma na ito ay tila hindi kumukupas ang kakaibang kinang nito. Napatingin si Mateo sa kanyang ina. Saan po ito galing? Napabuntong hininga si Aling Rosa. Ito ang iniwan ng iyong ama bago siya pumanaw. Nagulat si Mateo. Hindi niya ito kailanman ipinasuot sa iyo habang bata ka pa. Sinabi niyang darating ang tamang panahon. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Mateo.
May sinabi pa po ba siya? Tumango ang kanyang ina. Sinabi niyang kapag nagsimula ka nang makakita ng mga paru-parong hindi nakikita ng iba, ibigay ko raw sa iyo ang palawit na ito. Napalunok si Mateo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang lumang palawit. Sa sandaling dumampi ito sa kanyang palad ay biglang umihip ang malamig na hangin sa loob mismo ng kanilang bahay. Kahit nakasara ang lahat ng bintana ay tila may dumaan na banayad na simoy. Kasabay noon ay isang makinang na puting paru-paro ang pumasok sa kanilang tahanan. Tahimik lamang itong lumipad. Paikot-ikot ito sa ibabaw ng ulo ni Mateo. Hindi ito nakikita ni Aling Rosa, ngunit kitang-kita niya ang bawat kumpas ng pakpak nito. Unti-unti itong lumipad palabas ng bahay. Huminto ito sa may pintuan na tila hinihintay siyang sumunod. Nagkatinginan ang mag-ina. Bagaman hindi nakikita ni Aling Rosa ang nilalang, tila naramdaman niyang may kakaibang nangyayari. Anak, mahina niyang wika. Pakiramdam ko ay may tumatawag sa iyo. Hindi sumagot si Mateo. Mahigpit niyang hinawakan ang palawit. Pagkatapos ay humakbang siya palabas ng kanilang bahay, kasunod ng mahiwagang paru-paro na unti-unting lumilipad patungo sa masukal na kagubatan. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanyang landas. Ngunit ramdam niyang iyon ang simula ng pagtuklas sa lihim na matagal nang itinago ng kanyang sariling pamilya. Hindi inalis ni Mateo ang kanyang paningin sa mahiwagang paru-paro. Tahimik itong lumilipad sa unahan niya, tila may tiyak na landas na sinusundan. Ang bawat kumpas ng mga pakpak nito ay nagiiwan ng maningning na liwanag na agad ding naglalaho sa hangin. Habang papalalim siya sa kagubatan, napansin niyang unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga huni ng ibon ay nawala. Ang mga kuliglig ay tumigil sa paglikha ng kanilang karaniwang himig. Maging ang ihip ng hangin ay tila naging napakahina. Ang buong kagubatan ay nabalot ng isang katahimikang hindi nakakatakot kundi puno ng hiwaga. Hindi pa siya nakararating sa bahaging iyon ng gubat. May malalaking punong tila daan-daang taon nang nakatayo. Ang kanilang mga ugat ay nakausli sa lupa na parang mga sinaunang ahas na natutulog sa ilalim ng lumot. Makalipas ang ilang sandali ay huminto ang paru-paro sa harap ng isang napakalaking balete. Napakalawak ng punong iyon. Ang katawan nito ay tila hindi kayang yakapin ng 10 tao. Sa gitna ng mga ugat ay may isang makitid na lagusan na halos natatakpan ng makakapal na baging. Huminto rin si Mateo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may isang hindi nakikitang puwersang nag-aanyaya sa kanya na lumapit. Dahan-dahan niyang inalis ang mga baging. Sa likod ng mga ito ay may isang makalumang pintuang bato na halos natakpan na ng lumot. Wala itong hawakan. Wala ring anumang kandado. Sa gitna lamang nito ay may ukit na hugis paru-paro. Napatingin si Mateo sa palawit na ibinigay ng kanyang ina. Magkapareho ang hugis. Parang iisa lamang ang pinagmulan ng dalawa. Nang idikit niya ang palawit sa ukit, biglang kumislap ang bato. Unti-unting bumukas ang pintuan ng walang anumang ingay. Mula sa loob ay lumabas ang isang malamig na simoy na may kakaibang samyo ng mga bulaklak na hindi pa niya naamoy kailanman. Nagatubili siyang pumasok, ngunit muling lumipad ang mahiwagang paru-paro sa loob ng lagusan. Huminga siya ng malalim at sumunod. Habang naglalakad siya sa madilim na lagusan, napansin niyang walang anumang ilawan, ngunit malinaw pa rin niyang nakikita ang kanyang dinaraanan. Ang mga dingding ay kumikislap na tila may maliliit na bituin na nakabaon sa bato.
Pagkaraan ng ilang minuto ay narating niya ang dulo ng lagusan. Napahinto siya. Sa kanyang harapan ay bumungad ang isang napakalawak na parang na hindi niya may paliwanag. Ang damuhan ay tila nababalutan ng mapusyaw na liwanag. May ilog na napakalinaw ang tubig at sa ibabaw nito ay lumilipad ang daan-daang makukulay na paru-paro. Hindi sila ordinaryong mga paru-paro. May puti, may bughaw, may ginto, may pilak. Ang kanilang mga pakpak ay tila gawa sa liwanag. Sa di kalayuan ay may mga aninong hugis tao na dahan-dahang naglalakad. Hindi malinaw ang kanilang mga muka, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagpapakita ng takot. Lahat sila ay payapang sumusunod sa mga paru-parong umaakay sa kanila. Hindi maintindihan ni Mateo ang kanyang nasasaksihan. Parang hindi na siya nasa mundong kanyang kinagisnan. Bigla niyang narinig ang isang banayad na tinig. Huwag kang matakot. Paglingon niya ay nakita niya ang isang matandang babae na nakasuot ng puting kasuotan. Mahaba ang kanyang buhok na tila yari sa pilak. Ang kanyang muka ay puno ng kabutihan. Hindi siya mukhang ordinaryong tao. "Lola, sino po kayo?" tanong ni Mateo. Ngumiti ang matanda. "Ako ang isa sa mga tagapagbantay ng landas." Napatingin si Mateo sa mga kaluluwang naglalakad. "Sila po ba?" Tumango ang matanda. Sila ang mga kaluluwang natapos na ang kanilang paglalakbay sa lupa. Hindi sila dinadala rito laban sa kanilang kalooban. Inihahatid lamang sila ng mga paru-paro sa lugar kung saan magsisimula ang kanilang susunod na paglalakbay. Tahimik na nakinig si Mateo. Marami ang naniniwalang ang kamatayan ay wakas. Ngunit ang totoo, isa lamang itong pintuan. Napabuntong hininga siya. Kaya pala hindi sila mukhang natatakot dahil nararamdaman nila ang kapayapaan. Napatingin muli si Mateo sa mga paru-paro. Isa-isang lumalapit ang mga ito sa bawat kaluluwa. Kapag sumasama na ang isang kaluluwa sa kanyang paru-paro, unti-unti itong nagiging liwanag hanggang sa tuluyan nang mawala sa kanyang paningin. Hindi iyon nakalulungkot. Sa halip ay napakaganda ng tanawin. Walang luha, walang sigawan, walang pangamba. Tanging katahimikan at pag-asa lamang. Habang pinagmamasdan niya ang lahat, may isang matandang lalaki ang kanyang napansin. Nakangiti itong papalapit sa kanya. Nang tuluyan na itong lumapit, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Pamilyar ang mukha nito. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang kanyang ama. Hindi na ito katulad noong huling nakita niya. Wala na ang bakas ng karamdaman. Malusog na itong tingnan. Punong-puno ng liwanag ang kanyang mga mata. Hindi makapagsalita si Mateo. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Matagal na niyang pinangarap na makita muli ang kanyang ama. Ngayon ay nasa kanyang harapan ito. Ngunit batid niyang hindi ito isang ordinaryong pagkikita. Dahan-dahang ngumiti ang kanyang ama. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay inilagay nito ang kamay sa dibdib bilang tanda ng pagmamahal. Ganon din ang ginawa ni Mateo. Naramdaman niyang sapat na ang katahimikang iyon. Hindi na kailangan ng maraming salita. Maya-maya ay isang ginintuang paru-paro ang lumipad at marahang dumapo sa balikat na kanyang ama. Tumingin ito kay Mateo sa huling pagkakataon. Ngumiti at dahan-dahang naglakad kasama ang paru-paro patungo sa nagliliwanag na liwanag sa dulo ng parang. Hindi siya sumunod. Bagkus ay nanatili siyang nakatayo habang pinagmamasdan ang unti-unting paglalaho ng anyo ng kanyang ama.
Sa unang pagkakataon mula nang ito ay pumanaw, nawala ang bigat na matagal niyang pasan. Alam niyang payapa na ito. At alam niyang hindi pala tunay na nawawala ang mga mahal sa buhay. Nagpapatuloy lamang sila sa isang paglalakbay na hindi pa kayang tahakin ng mga naiwan. Ngunit habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, napansin niyang ang lahat ng paru-paro sa parang ay sabay-sabay na huminto sa paglipad. Unti-unti silang lumingon sa iisang direksyon. Kasunod nito ay dumilim ang kalangitan, naglaho ang mapayapang liwanag, at sa kauna-unahang pagkakataon, isang napakalaking paru-parong kulay itim na may nagliliyab na pulang mga guhit sa pakpak ang lumitaw mula sa malayong ulap. Hindi ito katulad ng ibang paru-paro. Taglay nito ang mabigat na presensyang nagpayanig sa buong mahiwagang lugar. At nakita ni Mateo na maging ang mga tagapagbantay ng landas ay nabalot ng matinding pag-aalala. Nabalot ng katahimikan ng buong kapatagan. Ang mga paru-parong kanina lamang ay payapang lumilipad sa himpapawid ay unti-unting nagsisiksikan sa paligid ng mga kaluluwang kanilang inaalalayan. Tila naramdaman nilang may paparating na panganib na matagal nang hindi nasisilayan ng sinuman. Nanatiling nakatingin si Mateo sa napakalaking itim na paru-paro. Hindi ito gumagalaw. Nakapailan lang lamang ito sa madilim na kalangitan habang ang mabagal na pagkampay ng mga pakpak nito ay tila nagpapabigat sa hangin. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Hindi iyon simpleng takot, parang may matandang alaala sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na unti-unting nagigising sa bawat pagtingin niya sa nilalang. Lumapit sa kanya ang matandang babaeng tagapagbantay. Ang maaliwalas na mukha nito ay napalitan ng pag-aalala. Matagal na naming ipinanalangin na hindi na ito muling magpakita, mahina nitong wika. Napatingin si Mateo sa kanya. Sino po siya? Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. Hindi siya taga-sundo. Hindi rin siya tagahatid ng kapayapaan. Isa siyang nilalang na matagal nang naghahangad na iligaw ang mga kaluluwang hindi pa handang tumawid. Napakunot ang noo ni Mateo. Paano niya iyon nagagawa? Pinapakain niya ang sarili sa takot, pagsisisi, galit at puot ng mga kaluluwa. Kapag may isang kaluluwang tumangging tanggapin ang kanyang pagpanaw, sinusubukan niyang ilayo ito sa tamang landas. Napatingin muli si Mateo sa itim na paru-paro. Hindi ito umaatake, hindi rin ito lumalapit. Mistula lamang itong naghihintay. Biglang lumipad ang ilang puting paru-paro patungo rito. Ngunit sa paglapit nila ay agad silang napaurong, na para bang may hindi nakikitang pader na pumipigil sa kanila. Tahimik na pinagmasdan iyon ni Mateo. Maya-maya ay napansin niyang may isang batang kaluluwa na unti-unting humiwalay sa hanay ng mga naglalakad. Mukhang nalilito ito, palinga-linga. Hindi malaman kung saan tutungo. Mula sa malayo ay dahan-dahang lumipad ang itim na paru-paro. Hindi ito nagmamadali. Parang alam nitong wala itong kalaban. Habang papalapit ito sa bata, unti-unting naglaho ang mga puting liwanag sa paligid. Naging malamlam ang buong kapatagan. Hindi na nakatiis si Mateo. Kahit hindi niya alam ang kanyang magagawa, mabilis siyang tumakbo patungo sa batang kaluluwa. Sandali! Napalingon ang bata. Takot na takot ang kanyang mga mata. Hindi ko makita ang daan. Nanginginig nitong sabi. Lumapit si Mateo at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Sa sandaling magkadikit ang kanilang mga palad, muling sumiklab ang liwanag ng palawit na nakasabit sa kanyang leeg. Napansin iyon ng lahat ng tagapagbantay. Kasabay noon ay lumipad ang isang napakagandang puting paru-paro
at dumapo sa balikat ng bata. Unti-unting nawala ang takot sa mukha nito. Ngumiti ito kay Mateo. Pagkatapos ay sumunod muli sa kanyang gabay na paru-paro. Sa kabilang dako, biglang huminto ang itim na paru-paro. Hindi ito lumapit. Sa halip ay tumingin lamang ito kay Mateo. Bagaman wala itong mukha, ramdam ni Mateo ang matalim nitong titig. Maya-maya ay marahang pumailan lang ang nilalang. Unti-unti itong nilamon ng makakapal na ulap hanggang sa tuluyan itong maglaho. Kasabay ng pagkawala nito ay bumalik ang liwanag sa buong kapatagan. Nakahinga ng maluwag ang mga tagapagbantay. Lumapit muli ang matandang babae. Ngayon ay tiyak na ako. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ikaw ang hinihintay ng mga paru-paro. Hindi nakapagsalita si Mateo. Mula pa noong panahon ng iyong mga ninuno ay may isang tagapag-ingat na isinilang sa bawat salinlahi. Ang kanilang tungkulin ay tiyaking walang kaluluwang maliligaw sa paglalakbay. Tatay ko po ba? Tumango ang matanda. Isa rin siyang tagapag-ingat. Nang dumating ang kanyang oras, kusang ipinasa sa iyo ang biyayang iyon. Napayuko si Mateo. Naalala niya ang kanyang ama. Bigla niyang naunawaan kung bakit hindi ito kailanman natakot sa kamatayan. Bakit palagi nitong sinasabing ang kabutihan na tanging baon ng tao sa huling paglalakbay. Hindi pala iyon basta payo lamang. Isa pala iyong katotohanang nasaksihan mismo ng kanyang ama. Maya-maya ay nagsimulang magliwanag ang palawit sa kanyang dibdib. Unti-unti itong bumukas. Sa loob nito ay may isang maliit na pakpak ng paru-paro na tila yari sa kristal. Hindi ito nasisira, hindi rin kumukupas. Lumapit ang isa sa mga puting paru-paro at marahang dumapo rito. Biglang may mga larawan na lumitaw sa isip ni Mateo. Nakita niya ang maraming taong namuhay ng may kabutihan. Nakita rin niya ang mga taong nalunod sa kasakiman at puot. At nakita niyang sa oras ng kanilang pagpanaw, ang liwanag ng kanilang mga puso ang nagiging gabay ng mga paru-paro. Walang kayamanan, walang kapangyarihan, walang katanyagan. Ang tanging dala ng bawat kaluluwa ay ang kabutihang iniwan nila sa mundo. Unti-unting naglaho ang mga larawan. Napaluha si Mateo. Mas malinaw na ngayon sa kanya ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi ito nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa kabutihang naipamana sa kapwa. Habang tahimik siyang nagmumuni-muni, muling nagsalita ang matandang tagapagbantay. Maghanda ka, Mateo. Bakit po? Ang paglitaw ng itim na paru-paro ay hudyat lamang. Hudyat ng ano? Tulad ng liwanag, lumalakas din ang dilim. At darating ang araw na hindi lamang isang naliligaw na kaluluwa ang susubukan nitong angkinin. Isang malaking pagsubok ang paparating. At ikaw lamang ang may kakayahang mamuno sa mga paru-parong tagasundo upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Mateo na ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang mga lihim na ngayon lamang niya natutuklasan ay bahagi pa lamang ng mas malawak na tungkuling naghihintay sa kanya. At sa malayong bahagi ng kadiliman, ang itim na paru-paro ay muling nagmulat ng kanyang nagbabagang mga pakpak na tila naghahanda para sa isang labanan na magtatakda sa kapalaran ng maraming kaluluwa. Pagkatapos ng mga pangyayaring kanyang nasaksihan sa mahiwagang kapatagan, dahan-dahang naglaho ang liwanag sa paligid ni Mateo.
Muli niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin at ang banayad na halimuyak ng mga bulaklak na hindi matatagpuan sa mundo ng mga tao. Unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagmulat niya ay nasa harap na siyang muli ng matandang puno ng balete. Tahimik ang kagubatan. Ang lagusang dinaanan niya ay tila hindi na kailanman umiral. Wala na ang pintuang bato. Wala na rin ang mahiwagang liwanag. Tanging ang lumang balete at ang mga huni ng mga ibon ang bumati sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Naroon pa rin ang palawit. Ngunit ngayon ay mas maliwanag na ito kaysa noong una niya itong isuot. Alam niyang hindi panaginip ang lahat. Nang makauwi siya sa kanilang bahay ay nag-aalala ang kanyang inang si Aling Rosa. Maghapon na pala siyang nawawala. Marami nang naghahanap sa kanya sa buong baryo. Hindi na lamang siya nagkwento ng lahat ng kanyang nasaksihan. Ngumiti lamang siya at sinabing napalayo siya ng pag-iikot sa kagubatan. Ngunit habang nakatingin sa kanya ang kanyang ina, tila may alam itong hindi sinasabi. Parang nauunawaan ito ang nangyari nang hindi na kailangang ipaliwanag. Lumipas ang ilang araw. Muling naging payapa ang buhay sa baryo. Nagbalik si Mateo sa kanyang mga gawain sa bukid. Subalit may isang bagay na nagbago. Mas madalas na siyang makakita ng maliliit na paru-parong puti. Kung saan siya magpunta ay tila may isa o dalawang paru-parong tahimik na sumusunod sa kanya. Hindi ito napapansin ng ibang tao, ngunit alam niyang binabantayan siya ng mga ito. Isang hapon, habang tumutulong siya sa pag-aani ng palay, isang batang babae ang mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Humihingal ito sa kakaiyak. "Kuya Mateo, tulungan mo po si Lolo Isko." Napahinto siya sa kanyang ginagawa. Ano ang nangyari? Hindi na po siya nagigising. Agad niyang sinundan ang bata. Pagdating nila sa kubo ni Lolo Isko ay marami ng tao ang nakapaligid. Kilalang manggagamot ang matanda sa kanilang baryo. Marami na itong natulungan sa loob ng maraming taon. Ngayon ay nakahiga ito sa kanyang higaan. Mahina na ang kanyang paghinga. Lumapit si Mateo. Sa sandaling makita niya ang matanda ay napansin niyang may isang puting paru-paro na tahimik na nakadapo sa ulunan nito. Unti-unti nitong ibinubuka at isinasara ang mga pakpak. Nauunawaan na ni Mateo ang kahulugan nito. Malapit nang matapos ang paglalakbay ni Lolo Isko sa mundo. Tahimik siyang yumuko. Hindi niya sinabi sa mga naroroon ang kanyang nakikita. Ayaw niyang dagdagan pa ang kanilang kalungkutan. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting iminulat ni Lolo Isko ang kanyang mga mata. Direkta siyang tumingin kay Mateo. Ngumiti ang matanda. "Ikaw pala ang susunod." Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Narinig ba ng matanda ang kanyang iniisip? Mahina itong nagsalita. "Nakikita ko ang mga pakpak sa iyong balikat." Hindi na nakapagsalita si Mateo. Walang dapat ikatakot sa kamatayan, anak. Ang tunay na dapat katakutan ay ang pusong namuhay ng walang pagmamahal. Tumango lamang si Mateo. Marahang ipinikit ni Lolo Isko ang kanyang mga mata. Kasabay noon ay lumipad ang puting paru-paro. Mula sa katawan ng matanda ay lumitaw ang isang banayad na anyong nababalutan ng liwanag. Ngumiti ito sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay sumunod sa paru-parong naghahatid sa kanya. Tahimik na pumanaw si Lolo Isko. Walang bakas ng paghihirap sa kanyang muka. Tanging kapayapaan lamang. Habang nagdarasal ang mga tao sa loob ng bahay,
Si Mateo lamang ang nakasaksi sa maaliwalas na paglalakbay ng matanda. Ngunit hindi pa man siya tuluyang makalabas ng bahay ay bigla niyang naramdaman ang isang mabigat na presensya. Napalingon siya sa bintana. Sa malayo, sa ibabaw ng isang burol, nakita niyang muli ang napakalaking itim na paru-paro. Tahimik lamang itong nakatanaw sa bahay. Hindi ito lumalapit, parang nagmamasid lamang. Kasabay ng paglitaw nito ay nagsimulang mangitim ang ilang puting paru-parong lumilipad sa paligid. Isa-isa silang nalaglag sa lupa, hindi sila namatay, ngunit tila nawala ang kanilang liwanag. Nanlamig ang buong katawan ni Mateo. Naalala niya ang sinabi ng matandang tagapagbantay, lumalakas ang dilim, at nagsisimula na nitong maabot maging ang mga paru-parong tagasundo. Sa gabing iyon ay hindi siya nakatulog. Habang nakatanaw siya sa bintana, isang dosenang puting paru-paro ang dumapo sa puno ng mangga sa kanilang bakuran. Tahimik silang nakaharap sa kanyang silid, parang may nais ipabatid. Isinuot niya ang kanyang palawit at lumabas ng bahay. Sa sandaling makalapit siya sa mga paru-paro, sabay-sabay silang lumipad patungo sa kagubatan. Hindi na siya nagatubili. Sinundan niya ang mga ito. Mabilis silang lumipad hanggang marating nila ang isang maliit na bukana ng kuweba na ngayon lamang niya nakita. Sa loob ay naghihintay ang matandang babaeng tagapagbantay. Hindi na ito ngumiti tulad ng dati. Malungkot ang kanyang mukha. Mateo, mahina nitong wika. Dumating na ang unang pagsubok. Ano po ang nangyari? May isang kaluluwang tumangging sumama sa mga paru-paro. Bakit po? Dahil nilinlang siya ng itim na paru-paro. Nasa pagitan na siya ng dalawang mundo. Kapag hindi natin siya natulungan bago sumikat ang araw, tuluyan na siyang magiging ligaw na kaluluwa. Humigpit ang pagkakahawak ni Mateo sa kanyang palawit. Ano po ang dapat kong gawin? Tumingin ang matanda sa kanyang mga mata. Ikaw ang lalapit sa kanya. Ikaw ang magpapaalala na may liwanag pang naghihintay. Hindi mo siya maaaring pilitin. Hindi mo siya maaaring hilahin. Ang tanging sandata ng isang tunay na tagapag-ingat ay ang katotohanan, pag-asa at habag. Tahimik na tumango si Mateo. Alam niyang wala nang balikan. Hindi na siya simpleng magsasaka lamang. Isa na siyang tagapag-ingat ng landas ng mga kaluluwa. At ang kanyang unang tungkulin ay iligtas ang isang kaluluwang unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. Tahimik na tumayo si Mateo sa bungad ng kuweba habang pinagmamasdan ng mga puting paru-parong paikot-ikot sa kanyang ulunan. Ang kanilang mga pakpak ay naglalabas ng banayad na liwanag na siyang tanging tanglaw sa madilim na gabi. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang matandang tagapagbantay. Mahigpit ang hawak nito sa isang mahabang tungkod na yari sa maputing kahoy. Sa dulo nito ay nakadapo ang isang maliit na ginintuang paru-paro na tila nakikinig sa bawat salitang kanilang binibigkas. Handa ka na ba? Tanong ng matanda. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi ko po alam kung handa na ako. Ngunit susubukan ko. Ngumiti ang matanda. Iyan ang unang katangian ng isang tunay na tagapag-ingat. Hindi ang kawalan ng takot, kundi ang lakas ng loob na kumilos kahit may takot. Ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Mula sa sahig ng kuweba ay lumitaw ang isang landas na nababalutan ng mapusyaw na sinag. Ang magkabilang gilid nito ay napapalibutan ng libu-libong puting paru-paro. Tahimik silang naghihintay. Ang landas na ito ang magdadala sa iyo sa pagitan ng dalawang mundo. Huwag kang lilihis. Huwag kang susunod sa mga tinig na tatawag sa iyong pangalan. At higit sa lahat, huwag kang padadala sa mga alaalang susubok humila sa iyo pabalik.
tumango si Mateo. Mahigpit niyang hinawakan ang palawit sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad. Habang sumusulong siya, napansin niyang unti-unting naglalaho ang anyo ng kuweba. Napalitan ito ng isang malawak na kapatagan na nababalot ng kulay abong ulap. Tahimik ang paligid, walang hangin, walang tunog, walang ibon. Sa di kalayuan ay may isang tao na nakaupo sa ilalim ng tuyong puno. Nakaluhod ito habang yakap ang sarili. Mabagal ang bawat hikbi nito. Lumapit si Mateo. Isa pala itong binatang halos kasintaas lamang niya. Maputla ang mukha nito at puno ng lungkot ang mga mata. "Hinahanap kita," marahang sabi ni Mateo. Hindi agad sumagot ang binata. Makalipas ang ilang sandali ay mahina itong nagsalita. "Hindi ako sasama." "Bakit? Naghihintay pa ako." "Kanino?" "Sa aking asawa." Napayuko ang binata. "Nangako akong hindi ko siya iiwan." Nagkaroon ng malaking baha sa aming bayan. Inuna kong iligtas ang aming anak. Nanod ako ng malakas na agos. Hindi ko na sila muling nakita. Napuno ng awa ang puso ni Mateo. Ngunit alam niyang hindi ito ang buong katotohanan. Tahimik siyang naupo sa tabi ng binata. "Hindi mo ba alam na tapos na ang iyong paglalakbay sa lupa?" Tumango ang binata. "Alam ko. Ngunit paano kung buhay pa sila? Paano kung kailangan nila ako?" Hindi agad nakasagot si Mateo. Naalala niya ang sinabi ng matandang tagapagbantay. Hindi maaaring pilitin ang isang kaluluwa. Kailangan nitong tanggapin ang katotohanan sa sarili nitong puso. Habang tahimik silang nakaupo ay biglang dumilim ang paligid. Mula sa makapal na ulap ay dahan-dahang lumitaw ang napakalaking itim na paru-paro. Tahimik itong pumailan lang sa kanilang ibabaw. Unti-unting bumigat ang hangin. Kasabay noon ay may mga tinig na nagsimulang umalingaw-ngaw. "Mahal mo sila. Huwag mo silang iwan. Hindi pa huli ang lahat." Napansin ni Mateo ang pagbabago sa mukha ng binata. Unti-unti itong tumayo. Parang nahihila ng mga tinig. Humakbang ito papunta sa direksyon ng itim na paru-paro. Mabilis na humarang si Mateo. "Huwag kang sumama." "Bakit?" "Sapagkat hindi ka nito ihahatid sa iyong pamilya. Iligaw ka lamang nito." Napailing ang binata. "Hindi mo nauunawaan. Naririnig ko ang tinig ng aking asawa." Napatingin si Mateo sa itim na paru-paro. Sa bawat kumpas ng mga pakpak nito ay nagbabago ang anyo ng paligid. Unti-unting lumitaw ang larawan ng isang babae at isang batang umiiyak. Inaabot nila ang binata. Nanlalabo ang kanyang mga mata. Halos mapaniwala na rin si Mateo, ngunit biglang nagliwanag ang kanyang palawit. Kasabay nito ay lumipad ang 12 puting paru-paro at pumagitna sa kanilang tatlo. Unti-unting naglaho ang larawan ng babae at bata. Napaluhod ang binata. Hindi iyon sila." Mahinang tumango si Mateo. Hindi ginagamit ng tunay na pag-ibig ang kasinungalingan. Tanging ang katotohanan ng naghahatid ng kapayapaan. Tumulo ang luha ng binata. "Kung gayon, tapos na nga ang aking oras." Lumapit ang isang puting paru-paro. Marahan itong dumapo sa balikat ng binata. Kasabay noon ay lumiwanag ang kanyang buong katawan. Ngumiti siya kay Mateo. "Salamat. Sabihin mo sa mga naiwan, huwag silang matakot sa pamamaalam, dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi namamatay." Pagkasabi niya nito ay dahan-dahan siyang sumunod sa puting paru-paro.
Unti-unti siyang naging liwanag hanggang sa tuluyan siyang maglaho. Nangyari ang lahat sa katahimikan. Walang bakas ng sakit, walang takot, tanging kapayapaan. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagaspas ng pakpak. Lumingon si Mateo. Ang napakalaking itim na paru-paro ay nakatanaw pa rin sa kanya. Ngunit ngayon ay tila nag-aapoy ang mapupula nitong mga guhit. Unti-unti itong nagsalita sa tinig na malalim at mabigat. Isa lamang ang nailigtas mo. Ngunit libo pa ang naghihintay. Hindi mo sila lahat may paglalaban. Hindi natinag si Mateo. Tahimik lamang niyang tiningnan ang nilalang. Habang may mga paru-parong nagdadala ng liwanag, hindi ako titigil. Hindi sumagot ang itim na paru-paro. Sa halip ay unti-unti itong nilamon ng makapal na kadiliman hanggang sa tuluyan itong maglaho. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ang liwanag sa paligid. Muling lumitaw ang matandang tagapagbantay. May ngiti na sa kanyang mukha. Nagawa mo. Hindi mo ginamit ang lakas. Hindi mo ginamit ang galit. Habag ang naging sandata mo. Tumango si Mateo. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang ito pa lamang ang simula. Sapagkat sa kaibuturan ng kadiliman ay naghahanda pa rin ang itim na paru-paro. At darating ang araw na hindi lamang isang ligaw na kaluluwa ang kanyang haharapin, kundi ang kapalaran ng mismong landas na dinaraanan ng lahat ng namayapang tao. Lumipas ang ilang araw matapos mailigtas ni Mateo ang naliligaw na kaluluwa. Muling bumalik ang katahimikan sa baryo, ngunit hindi na katulad ng dati ang kanyang buhay. Sa bawat pagsikat ng araw ay nagtatrabaho pa rin siya sa bukid, subalit sa bawat dapit hapon ay nararamdaman niyang tila may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa kagubatan. Hindi na siya natatakot. Sa halip, unti-unti niyang tinatanggap ang tungkuling iniatang sa kanya. Napansin din niyang dumarami ang mga puting paru-parong sumusunod sa kanya. Kapag siya ay naglalakad sa pilapil, may mga paru-parong tahimik na lumilipad sa kanyang paligid. Kapag siya ay nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, may ilan namang dumadapo sa kanyang balikat. Hindi iyon nakikita ng ibang tao, ngunit dama nila ang kakaibang kapayapaang dala ni Mateo. Marami sa mga matatanda sa baryo ang nagsimulang magsabi na tila may bagong liwanag na bumabalot sa binata. Hindi nila maipaliwanag kung bakit, ngunit sa tuwing siya ay naroroon, tila gumagaan ng kanilang pakiramdam. Isang gabi, habang nakatanaw si Mateo sa maliwanag na buwan, muling kumislap ang kanyang palawit. Isa-isang dumating ang mga puting paru-paro. Hindi sila iilan. Daang-daan silang lumipad mula sa kagubatan at pumalibot sa kanyang tahanan. Tahimik nilang binuksan ang daan patungo sa matandang balete. Hindi na nagatubili si Mateo. Alam niyang may mahalagang dahilan ang kanilang pagdating. Mabilis siyang nagtungo sa kagubatan. Pagdating niya sa balete ay muli na namang bumukas ang lihim na lagusan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa kanyang pagpasok ay sinalubong siya ng lahat ng mga tagapagbantay. Nakahanay sila sa magkabilang gilid ng daan, mga matatanda, mga binata, mga babae, mga bata. Lahat ay nakasuot ng mapuputing kasuotan. Tahimik silang yumuko bilang paggalang. Nagtaka si Mateo. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanilang ginawa. Sa dulo ng landas ay naghihintay ang matandang babaeng unang kumausap sa kanya. Ngunit ngayon ay kapansin-pansin ang kanyang panghihina. Ang dati niyang maliwanag na anyo ay tila unti-unti nang kumukupas. Lumapit si Mateo. "Ano po ang nangyayari sa inyo?" Ngumiti ang matanda.
Natapos na rin ang aking tungkulin. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi maaari. Marami pa po kayong kailangang ituro sa akin. Umiling ang matanda. Ang kaalaman ay hindi lamang natututuhan sa mga salita. Kailangan din itong maranasan. Napayuko si Mateo. Ramdam niyang nalalapit na ang pamamaalam. Mula sa kanyang kasuotan ay inilabas ng matanda ang isang maliit na sisidlang yari sa malinaw na kristal. Sa loob nito ay may isang paru-parong kulay ginto. Napakaliwanag nito, parang maliit na araw na nakakulong sa salamin. Iningatan ko ito sa loob ng napakahabang panahon. Ano po yan? Ito ang unang liwanag. Ito ang unang paru-parong isinugo upang maging gabay ng mga kaluluwa noong nagsimula pa lamang ang paglalakbay ng sangkatauhan. Napahawak si Mateo sa sisidlan. Mainit ito sa kanyang palad. Ngayon ay panahon ng ipagkatiwala ito sa iyo. Dahan-dahang binuksan ng matanda ang sisidlan. Agad na lumipad ang ginintuang paru-paro. Hindi ito naglayo. Marami itong dumapo sa noo ni Mateo. Sa sandaling iyon ay tila huminto ang oras. Biglang napuno ng mga larawan ang kanyang isipan. Nakita niya ang unang tao na tinawid ng mga paru-paro sa kabilang mundo. Nakita niya ang napakaraming tagapag-ingat na namuhay sa iba't ibang panahon. May mga magsasaka, may mga mangingisda, may mga manggagamot, may mga gurong nagturo ng kabutihan. Iisa lamang ang kanilang layunin, ang samahan ang mga naliligaw na kaluluwa tungo sa liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali ay naglaho ang mga pangitain. Napansin ni Mateo na mas maliwanag na ang kanyang palawit. Ngunit nang linggunin niya ang matandang tagapagbantay, ay napaluha siya. Unti-unti nang nagiging liwanag ang katawan nito. Huwag po. Mahina siyang ngumiti. Huwag kang malungkot. Walang tunay na wakas para sa mga tapat na naglingkod. Magkikita rin tayong muli sa tamang panahon. Kasabay ng kanyang mga huling salita ay isang napakalaking puting paru-paro ang lumipad mula sa kalangitan. Marahan itong dumapo sa balikat ng matanda. Pumikit ito. At unti-unting naging daan-daang maliliit na liwanag na pumailan lang sa himpapawid. Tahimik na yumuko ang lahat ng tagapagbantay. Nagbigay galang sila sa kanilang pinunong natapos na ang kanyang tungkulin. Nanatiling nakatayo si Mateo. Ngayon ay nauunawaan na niya ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa kanya. Hindi lamang pala siya tagapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Siya na ngayon ang magiging bagong pinuno ng mga tagapagbantay. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang paggunita, biglang nanginig ang buong kapatagan. Nawala ang mapayapang liwanag. Isa-isang nagsimulang mangitim ang ilang puting paru-paro. Napuno ng pangamba ang mukha ng mga tagapagbantay. Mula sa malayong kalangitan ay bumukas ang isang napakalaking siwang ng kadiliman. Mula roon ay lumabas ang libu-libong maiitim na paru-paro. Mas maliliit sila kaysa sa kanilang pinuno. Ngunit sapat ang kanilang bilang upang takpan ang liwanag ng buong kalangitan. Sa gitna nila ay lumitaw ang napakalaking itim na paru-paro. Mas malaki na ito kaysa noong una siyang makita ni Mateo. Mas maliwanag ang mapupula nitong mga guhit. At sa unang pagkakataon ay narinig ng lahat ang kanyang tinig. Natapos na ang panahon ng katahimikan. Panahon na upang angkinin ang lahat ng mga ligaw na kaluluwa. Tahimik na humakbang si Mateo sa unahan ng mga tagapagbantay.
Sa kanyang paligid ay nagsimulang magtipon ang libo-libong puting paru-paro. Kasabay ng kanilang paglipad ay muling nagliwanag ang buong kapatagan. Alam ni Mateo na hindi na maiiwasan ang dakilang labanan at ang magiging kahihinatnan nito ang magpapasya kung mananatiling may liwanag ang landas ng mga kaluluwa o tuluyan itong lulubog sa walang hanggang kadiliman. Sa paglitaw ng napakalaking siwang sa kalangitan, tila huminto ang pag-ikot ng panahon sa mahiwagang daigdig ng mga tagapagbantay. Mula sa kailaliman ng kadiliman ay patuloy na umaagos ang libo-libong maiitim na paru-paro. Ang kanilang mga pakpak ay tila gawa sa usok at anino. Sa bawat pag-aspas ng mga ito ay unti-unting kumukupas ang liwanag ng kapatagan. Sa kabilang panig ay nagsimulang magtipon ang mga puting paru-paro. May mga kulay pilak, may bughaw, may ginto, at may mga puting kumikislap na tila mga bituin sa kalangitan. Lahat sila ay pumalibot kay Mateo. Hindi sila nag-iingay, hindi sila nagmamadali, ngunit dama niya ang kanilang pagtitiwala. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi siya mandirigma. Isa lamang siyang simpleng magsasaka na pinagkatiwalaan ng isang dakilang tungkulin. Ngunit batid niyang hindi niya maaaring talikuran ang mga kaluluwang umaasa sa liwanag. Unti-unti siyang humakbang pasulong. Kasabay nito ay lalo pang nagningning ang palawit sa kanyang dibdib. Mula rito ay lumipad ang ginintuang paru-parong ipinagkatiwala sa kanya ng huling tagapagbantay. Pagkakita rito ng lahat ng puting paru-paro ay sabay-sabay silang pumailan lang sa himpapawid. Parang isang ilog ng liwanag ang kanilang anyo. Sa kabilang panig ay dahan-dahang lumipad ang napakalaking itim na paru-paro. Huminto ito sa harap ni Mateo, hindi sila nagkikibuan. Ngunit tila nag-uusap ang kanilang mga puso. Maya-maya ay nagsalita ang nilalang. Napakaraming tao ang namamatay na may galit. Napakaraming pusong puno ng pagsisisi. Sa huli, ako ang kanilang pinipili. Tahimik na sumagot si Mateo. Hindi kanila pinipili. Nalilinlang mo lamang sila sa oras ng kanilang kahinaan. Umalingaw-ngaw ang mabigat na tinig ng itim na paru-paro. Ang takot ay bahagi ng tao. Habang may takot, hindi ako mawawala. Tumango si Mateo. Totoo. Ngunit habang may pag-ibig at pag-asa, mananatili rin ang liwanag. Pagkasabi niya nito ay nagsimulang kumislap ang buong kapatagan. Lumipad ang libo-libong puting paru-paro, hindi sila sumalakay. Sa halip ay pumalibot sila sa mga naliligaw na kaluluwang nanginginig sa gitna ng dilim. Isa-isa nilang binalot ang mga ito ng banayad na liwanag, ngunit hindi pumayag ang kadiliman. Umatake ang maiitim na paru-paro. Parang malalaking ulap silang bumagsak mula sa langit. Sa unang pagkakataon ay nagbanggaan ang liwanag at kadiliman. Hindi iyon labanan ng lakas. Ang bawat puting paru-parong dumadapo sa isang maitim na paru-paro ay naglalabas ng isang sinag ng liwanag. May ilang maitim na paru-paro ang naglalaho, ngunit mayroon ding mga puting paru-parong unti-unting nawawalan ng ningning. Habang nagpapatuloy ang labanan ay narinig ni Mateo ang mahinang pag-iyak. Sa gitna ng kaguluhan ay nakita niya ang isang maliit na batang kaluluwa. Mag-isa lamang ito. Napapalibutan na ng mga maiitim na paru-paro. Mabilis siyang tumakbo. Sa bawat hakbang niya ay sumusunod ang 12-dosenang puting paru-paro. Nang marating niya ang bata ay lumuhod siya. Huwag kang matakot. Napatingin ang bata sa kanya. Hindi ko na makita ang nanay ko. Ngumiti si Mateo. Hahanapin ka ng liwanag.
Maraan niyang hinawakan ang kamay ng bata. Agad na kumislap ang kanyang palawit. Mula rito ay sumabog ang napakalawak na liwanag. Napaatras ang lahat ng maiitim na paru-paro. Isa-isang naglaho ang kanilang mga anino. Lumipad ang isang puting paru-paro at dumapo sa balikat ng bata. Nakangiti itong sumunod sa kanyang gabay. Sa sandaling iyon ay napansin ni Mateo ang isang kakaibang pangyayari. Ang ilang maiitim na paru-parong natamaan ng liwanag ay hindi naglaho. Unti-unti silang naging maputi. Parang nililinis ang kanilang kadiliman. Nakita rin iyon ng napakalaking itim na paru-paro. Sa unang pagkakataon ay tila nabahala ito. Naaalala na nila. Mahina nitong sambit. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip ay tumingin ito sa malawak na kalangitan. Pagkaraan ng mahabang katahimikan ay sinabi nito ang isang lihim. Noong unang panahon, hindi kami isinilang bilang kadiliman. Naging ganito lamang kami dahil sa mga kaluluwang tumangging magpatawad. Nanahimik si Mateo. Unti-unti niyang naunawaan. Ang kadiliman ay hindi pala nilikha upang maging masama. Ito ay nabuo mula sa sama ng loob, galit at puot na iniwan ng mga pusong hindi natutong magpalaya. Naramdaman niyang napuno ng habag ang kanyang puso. Tumingin siya sa napakalaking itim na paru-paro. Kung gayon, may pag-asa ka pa. Natahimik ang nilalang. Parang matagal na nitong hindi naririnig ang salitang iyon. May pag-asa. Unti-unting humina ang nagbabagang pulang guhit sa mga pakpak nito. Ngunit sa kailaliman ng siwang ay biglang umalingaw-ngaw ang isang mas malalim na tinig. Hindi ito mula sa itim na paru-paro. Mas mabigat. Mas malamig. Mas matanda. Kasabay nito ay nagsimulang manginig ang buong daigdig ng mga tagapagbantay. Napatingala ang lahat. Mula sa kailaliman ng walang hanggang dilim ay may isang napakalaking aninong unti-unting nagmumulat ng kanyang mga pakpak. Mas malaki pa ito kaysa sa lahat ng paru-parong nakita ni Mateo. At doon niya napagtanto ang isang nakakagimbal na katotohanan. Ang itim na paru-paro na matagal niyang kinatatakutan ay hindi pala ang tunay na pinuno ng kadiliman. Isa lamang pala itong tagapaglingkod ng mas makapangyarihang nilalang na matagal nang natutulog sa kailaliman ng kabilang mundo. Nang lumitaw ang napakalaking anino mula sa kailaliman ng siwang, tila huminto ang buong daigdig. Ang mga puting paru-paro ay sabay-sabay na huminto sa paglipad. Ang mga tagapagbantay ay napaluhod. Maging ang napakalaking itim na paru-paro ay bahagyang yumuko na tila nagbibigay galang sa nilalang na papalapit. Hindi pa man ganap na lumilitaw ang kanyang anyo ay ramdam na ni Mateo ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Ang liwanag sa paligid ay unti-unting humihina. Ang mga bulaklak sa mahiwagang kapatagan ay nagsimulang malanta. Ang malinaw na ilog ay naging tila salamin na hindi na gumagalaw. Sa wakas ay bumuka ang makapal na ulap. Mula rito ay lumitaw ang isang napakalaking paru-parong nababalutan ng maitim na liwanag. Ang kanyang mga pakpak ay tila sumasakop sa buong kalangitan. Sa bawat kumpas ng mga ito ay tila gumuguhit ang dilim sa himpapawid. Ngunit higit na ikinagulat ni Mateo ang kanyang muka. Hindi ito mukhang halimaw. May anyo itong tila isang matandang nilalang na puno ng kalungkutan. Malalim ang kanyang mga mata at sa mga matang iyon ay tila nakatago ang sakit ng napakaraming panahon. Tahimik niyang tiningnan si Mateo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya. Ikaw ang bagong tagapag-ingat. Hindi sumagot si Mateo. Tulad ng iyong ama at tulad ng ama ng iyong ama.
Humigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang palawit. Kilala mo ang aking mga ninuno? Oo, sapagkat matagal na kaming magkaharap sa bawat salinlahi. Naghari ang katahimikan. Maya-maya ay nagsalita muli ang nilalang. Tinatawag nila akong hari ng walang hanggang kadiliman, ngunit hindi iyon ang una kong pangalan. Napakunot ang noo ni Mateo. Kung gayon, sino ka noon? Pumikit ang nilalang. Noong muling magmulat ito ay tila may lungkot na bumalot sa kanyang tinig. Noon, ako rin ay isang tagapagbantay. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hindi siya makapaniwala. Hindi lamang siya. Maging ang mga puting paru-paro ay tila nabigla. Paano nangyari iyon? Tanong ni Mateo. Napatingala ang matandang nilalang. Noong unang panahon, nang bata pa ang daigdig, ako ang unang inatasang samahan ang mga kaluluwa. Ngunit dumating ang isang araw na hindi ko matanggap ang pagpanaw ng aking sariling pamilya. Sinubukan kong pigilan ang kanilang pagtawid. Nilabanan ko ang kautusan ng liwanag. Sa bawat pagtanggi ko ay dumami ang puot sa aking puso. Hanggang sa ang liwanag na nasa aking mga pakpak ay tuluyang napalitan ng kadiliman. Tahimik na nakinig si Mateo. Ngayon niya lubos na naunawaan ang pinagmulan ng lahat. Ang kadiliman ay isinilang hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa pusong hindi marunong tumanggap ng pamamaalam. Tumulo ang isang maitim na luha mula sa mata ng hari. Hindi ko na mabilang ang mga panahong lumipas. Ang bawat pusong puno ng galit at pagsisisi ay lalo lamang nagpalakas sa akin. At habang lumalakas ako, lalo kong nalilimutan ang tunay kong pagkatao. Napuno ng habag ang puso ni Mateo, ngunit alam niyang hindi sapat ang awa lamang. Marami ng kaluluwa ang naligaw dahil sa kapangyarihan ng nilalang. Humakbang siya palapit. Hindi pa huli ang lahat. Napangiti ang hari, isang mapait na ngiti. Marami na ring nagsabi niyan. Ngunit wala ni isa ang nagtagumpay. Tahimik na inalis ni Mateo ang kanyang palawit. Iniabot niya ito sa harap ng hari. Ang liwanag ay hindi kailanman nawawala. Kahit ang pinakamaliit na sinag ay kayang magbigay ng pag-asa. Tiningnan ng hari ang palawit. Biglang nagsimulang manginig ang kanyang napakalalaking pakpak. Sa unang pagkakataon ay may maliit na puting liwanag na lumitaw sa gitna ng kanyang dibdib. Napansin niyon ng lahat ng tagapagbantay. Kasabay nito ay nagsimulang lumiwanag ang ilan sa mga maiitim na paru-paro. Ngunit bago pa tuluyang lumaki ang liwanag ay biglang yumanig ang buong daigdig. Mula sa kailaliman ng siwang ay umalingaw-ngaw ang napakalakas na dagundong. Hindi iyon tinig ng hari. May isa pang presensyang gumagalaw sa pinakamalalim na bahagi ng kadiliman. Biglang napuno ng takot ang mukha ng hari. Hindi pa siya dapat magising. Napatingin si Mateo. Sino? Pumigat ang tinig ng hari. Ang tunay na pinagmulan ng lahat ng puot. Ang nilikhang nabuo mula sa bawat kasamaan ng sangkatauhan. Siya ang walang muka. Siya ang walang awa. At kahit ako man ay hindi ko siya kayang pigilan. Kasabay ng kanyang mga salita ay tuluyang bumukas ang siwang. Isang napakalawak na kamay na yari sa buhay na anino ang dahan-dahang lumabas mula sa kailaliman. Nanginginig ang buong daigdig. Ang mga puting paru-paro ay nagtipon sa paligid ni Mateo. Maging ang hari ng walang hanggang kadiliman ay humakbang patungo sa kanyang tabi.
Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, ang liwanag at ang dating pinuno ng kadiliman ay magkatabing humarap sa isang kaaway na kapwa nila kinatatakutan. At doon nagsimula ang pinakahuling pagsubok na magpapasya sa kapalaran ng dalawang mundo. Nang tuluyang lumabas ang napakalaking kamay na yari sa buhay na anino mula sa kailaliman ng siwang, nabalot ng katahimikan ng buong daigdig ng mga tagapagbantay. Hindi na gumagalaw ang hangin, hindi na umaagos ang ilog, maging ang liwanag ng kapatagan ay tila naghihintay sa kung ano ang mangyayari. Unti-unting umangat ang nilalang mula sa walang hanggang kadiliman. Wala itong mukha, wala itong mga mata. Wala ring anyong maihahambing sa alinmang nilalang. Isa lamang itong napakalaking anino na patuloy na nagbabago ng hugis. Sa bawat paggalaw nito ay lumilitaw ang mga larawan ng digmaan, kasakiman, inggit, puot at pagtataksil na minsang ginawa ng sangkatauhan. Napagtanto ni Mateo ang sinabi ng hari ng walang hanggang kadiliman. Ang nilalang na ito ay hindi isinilang. Nabuo ito sa loob ng napakahabang panahon mula sa lahat ng kasamaan at puot na piniling dalhin ng mga tao sa kanilang mga puso. Hindi ito isang nilalang na may sariling buhay. Isa itong salamin ng pinakamadilim na bahagi ng sangkatauhan. Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang isang tinig na tila nagmumula sa lahat ng dako. Hanggat may galit, hanggat may paghihiganti, hanggat may pusong tumatangging magpatawad, hindi ninyo ako kailanman maaalis. Kasabay ng mga salitang iyon ay nagsimulang manginig ang mga puting paru-paro. Marami sa kanila ang unti-unting nawalan ng liwanag. Napansin niyon ni Mateo, kung magpapatuloy ang takot, tuluyang mananaig ang kadiliman. Humakbang siya sa gitna ng kapatagan. Hindi siya nagdala ng sandata. Hindi siya naghanda para sa digmaan. Itinaas lamang niya ang kanyang palawit. Kasabay nito ay lumipad ang ginintuang paru-paro. Pumailan lang ito sa pinakamataas na bahagi ng kalangitan. Isa-isa itong sinundan ng lahat ng puting paru-paro. Pagkaraan ng ilang sandali ay maging ang mga maiitim na paru-parong nagsimulang magbalik sa liwanag ay nakisama rin. Nabuo ang isang napakalawak na bilog ng mga pakpak na kumikislap sa himpapawid. Tumingin si Mateo sa hari ng walang hanggang kadiliman. Lumapit siya rito, inabot niya ang kanyang kamay. Hindi pa huli ang lahat. Matagal na nakatingin sa kanya ang hari. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming panahon ay unti-unti nitong iniunat ang kanyang pakpak. Maraan niyang hinawakan ang kamay ni Mateo. Sa sandaling iyon ay kumislap ang maliit na puting liwanag sa kanyang dibdib. Unti-unti itong lumaki, lumawak, hanggang sa tuluyang nabalot ng puting sinag ang kanyang buong katawan. Isa-isang naglaho ang maitim na kulay ng kanyang mga pakpak. Unti-unti silang naging kulay pilak. Pagkatapos ay naging maputi. Kasabay nito ay nagsimulang maglaho ang napakalaking anino. Hindi ito sumigaw, hindi ito lumaban, sapagkat unti-unti ring naglalaho ang galit na bumuo rito. Sa bawat kaluluwang natutong magpatawad, sa bawat pusong natutong magpaalam, sa bawat taong piniling magmahal kaysa magtanim ng puot, lalo itong nanghina. Hanggang sa ang natira na lamang ay isang maliit na patak ng itim na usok. Tinangay iyon ng isang puting paru-paro at tuluyan itong naglaho sa walang hanggang liwanag. Muling nagningning ang buong kapatagan, mas maliwanag kaysa kailanman. Ang ilog ay muling umagos.
Namukadkad ang mga bulaklak. Nagbalik ang awit ng hangin. Isa-isang lumapit ang mga kaluluwang naghihintay ng kanilang paglalakbay. Tahimik silang sinundo ng mga paru-paro. Walang ligaw. Walang natakot. Walang naiwan. Lahat ay tinahak ang landas ng kapayapaan. Lumapit sa kanya ang dating hari ng walang hanggang kadiliman. Ngunit hindi na ito ang dating nilalang. Isa na lamang siyang matandang tagapagbantay na may mapuputing pakpak at payapang mga mata. Ngumiti siya kay Mateo. Maraming salamat. Hindi mo ako tinalo. Tinulungan mo akong maalala kung sino ako. Tumango si Mateo. Walang pusong napakalayo upang hindi na makabalik sa liwanag. Pagkasabi niya nito ay isang napakalaking puting paru-paro ang bumaba mula sa kalangitan. Maraan itong dumapo sa balikat ng matandang tagapagbantay. Ngumiti ito sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay naging libo-libong munting liwanag na unti-unting pumailan lang hanggang sa mawala sa kalangitan. Lumipas ang maraming taon, nanatiling naninirahan si Mateo sa kanilang baryo. Isa pa rin siyang simpleng magsasaka. Patuloy siyang nagtatanim, patuloy siyang tumutulong sa mga nangangailangan. Ngunit sa bawat pagkakataong may isang taong mapayapang yumayaw, may isang puting paru-parong tahimik na dumarating. Walang nakakakita rito maliban sa mga piniling maging tagapag-ingat. Unti-unti ring tumanda si Mateo. Dumating ang araw na ang kanyang buhok ay naging maputi at ang kanyang mga kamay ay naging bakas ng mahabang panahong inilaan sa paggawa ng kabutihan. Isang dapit hapon, habang pinagmamasdan niya ang ginintuang paglubog ng araw sa ibabaw ng mga palayan, isang napakagandang puting paru-paro ang marahang dumapo sa kanyang balikat. Ngumiti siya. Alam na niya ang kahulugan nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa kanyang huling paghinga, ay nakita niyang muli ang malawak na kapatagang puno ng liwanag. Naroon ang kanyang ama. Naroon ang huling tagapagbantay. Naroon ang lahat ng mga kaluluwang minsan niyang tinulungang makatuwid. Lahat sila ay nakangiti. Libo-libong paru-paro ang pumailan lang sa kalangitan. Nawari mga bituing sumasayaw sa hangin. At habang papalayo sila sa landas ng mundo, nanatiling buhay ang kanilang aral. Ang kamatayan ay hindi wakas. Isa lamang itong tulay patungo sa panibagong paglalakbay. At habang may mga pusong marunong magmahal, magpatawad at magbigay liwanag sa kapwa, mananatiling may mga paru-parong tahimik na magsisilbing tagasundo ng bawat kaluluwang tatawid patungo sa kabilang mundo. Wakas.